Alright, so good morning ulit sa inyo mga kapatid, GDB uli. Eto ho, ba na may contempt, di ba? Ah. Ang nakakatawa kasi dito sa contempt na to, um, akala nila nakabawi na sila, kumbaga, ano, kumbaga sa away bata di bali na at least hindi naman at least nakakutos naman, di ba? Ganun. Ang problema, hindi po nakakulong yung tao. Kasi bakit naman sobrang nilang pinipilit na i-contempt yung tao? Ano yan ambassador natin yan sa transnational crime. Ang naging papel niya, kakarating lang niya kasi, no? Meron siyang pinanggalingan, Geneva Convention, kakarating lang niya. Tapos, syempre siguro, zero. So, nag-volunteer siyang sumama kay Duterte sa The Hague. Ngayon, ang inaano nila sa kanya ay alam ba niya na etong si Duterte ay kung dinala ba sa korte o hindi. Sabi niya hindi niya alam. Sabi niya maghapon kang nandoon. 'Di ba? Sa hindi niya alam kung dinala o hindi. Paano kasi ang daming tao ron, ang daming pulis doon. Oh, anak ng putya. At saka, dinalaman si Duterte o hindi, pwede mo namang itanong yan sa iba. Ang mas competent person na sumagot dyan ay si General Torre. At nakuha naman na nila yung sagot doon na hindi dinala si Duterte sa so-called competent authority. Diba? Na binabanggit kasi yan doon sa Rome Statute, Article 59. Kaso, hindi na kasi tayo member. Ito yung paliwanag ni Boying Rimulya. But it is the law. Correct. Ay, nako. Very clear man ito sa law. Extradition lang ang Yun lang naman. bakit tayo pinilit na surrender? Hindi man lang naghintay for a request. Diba? So, pabitin lang muna. Gagamitin natin ng video na sa susunod natin. Okay? Now, balikan natin yung mga documents. Ito. So, na-cite in contempt na yung tao si Marcos Lacanilao. So, asa nila, okay na. Diba, pagkatapos na i-cite in contempt Samantalang sabi pa nga ni Bato de la Rosa, si Amy nagsabi, pinagbawalan kami na mag-contempt. Walang hiya. Talagang ibinuking pa si Chis Escudero na pinagbawalan sila o pinagsabihan sila na wag mag-cite in contempt. Ito yung ginawa inilabas ito ni Amy. Yan, na pirmado niya. Bakit niya kailangang ilabas ito na hindi pa napipirmahan ni Chis Escudero? Isa ito sa mga napuna sa kanya ni Chis Escudero. Yan. Committee on Foreign Relations, clarification of the involvement, blah, blah, blah. Yan ang pagkaka-aresto ni Duterte. Itong order na to. So, ano ang laman ng isipan rito ni Amy? Bakit inilabas niya ito pagkatapos na hindi pirmahan agad-agad ni Chis Escudero? Diba? So, pinipressure niya kasi si Chis. Diba? Bratinela rin to Spoiled brat. Lumaking bulok. Naglabas pa siya ng statement. Sabi niya, nauna siya Sabi niya, Ambassador Marcos Lacanilao has been released, 'di ba? Na-release na. Despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Duterte. As expected pa, pangiinis talaga. Senate President Escudero refused to sign. Hindi naman ni-refuse ni Escudero yan, sabi niya. To sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. This time, hindi naman niya rin refuse yung mga subpoena, kaya nga nagdatingan di ba? This time, he went even further. He ordered Lacanilao's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. Grabe, no? Pagkatapos ng lahat ng effort niyang ito, sasabihin lang ni Hanilet sa kanya, paek-ek mo lang yan Kasi ano ho yung isinisigaw to ng mga DDS? Para maniwala kami sa iyo, Amy, ang gawin mo, pa-impeach mo kapatid mo. Di ba? Anyway, going back, sabi niya pa, this is not just disappointing,
It is dangerous. When the Senate's authority is ignored this openly, what's the point of investigation? Wow. So hindi na po at this point, hindi na kinikilala ni Amy ang hierarchy na may mas nakatataas sa kanya diyan ho sa Senado. Okay? So she was questioning the hierarchy. We're setting a terrible precedent and it won't be the last. Now, I would like to correct this, itong mga part na to. May mga mali rito si Amy. Unang-una, yung dun sa supina, nagkaroon kasi ng issue nang i-invoke ni Bersamin on behalf of the president, yung executive, ano ang tawag doon? Executive, basta yun na yun. Ngayon, katulad yan yung batas na ginawa ni executive order na yan na ginawa ni Gloria Arroyo noong 2005 na pinagbabawalan yung mga subordinates niya na humarap sa investigation. So, nang walang approval ng presidente. Okay? Pwedeng humarap but with the approval. So, sabi ni at saka yan magi-involve na tinatamaan na kasi diyan yung ng executive privilege, tinatamaan na po diyan yung separation of powers. Remember, inquiry lang naman sa kanila o in aid of legislation pa, ganon. Pero meron po kasi rin namang separation of powers. 'Di ba? So kung ano yung mga matatanong nila diyan ay yung sagot na makukuha nila, yun ay magagamit nila sa paggawa ng panukalang batas. Yun ang ideya diyan 'Di ba? So ginawa ni Chis Escudero, imbis na pirmahan niya yan, agad-agad, imbis na totaling i-ignore niya ang pagpirma, pinaubaya niya ron sa abogado ng Senado para mag-determine ng kanilang understanding kung dapat ba na nasundin yan, ganon. So maganda nga ang ginawa ng gobyerno kasi nung magsabi yung sa Senate, yung abogado, pinayagan din ni na PBBM na dumalo si Boying Rimulya. Pero doon sa second hearing, kitang-kita na kasi ang intention talaga ni Amy. 'Di ba? Gusto nilang ma-pinpoint na isusuka nila Boying na si PBBM ang nag-utos ng pag-aresto kay Duterte at surrender sa kanya sa ICC. At hinatid pa. Yun ang gusto nilang mangyari noon pa. Bakit? Since medyo malapit-lapit pa sa pangyayari na yon, she was hoping, sa palagay ko, na magre-rebellion ang mga DDS, maghahasik ng kaguluhan. At ng mga panahon na yan, panay-panay nga ang mga rally-rally ng mga yan So, that investigation was actually instigating. I understand yung nararamdaman ng mga DDS. Naramdaman niya ng mga Marcos loyalists nang mawala si Apo Lakay, ang buong pamilya. Naramdaman niya ng arestuhin si ERAP. Naramdaman niya ng mga mga ERAP supporters noon, yung mga Marcos loyalists ng karamihan doon. So, sa kanila, ganun din, naramdaman rin nila yan. 'Di ba? Kaya lang yung magkaroon ka ng ganitong klaseng investigation na ang resulta wala namang bearing ito At ganong katotoo na magkakaroon siya ng panukalang batas diyan na maipapasa pa. Anong petsa na? Diyos ko po. 1 buwan na lang. Malabong maipasa yan. At wala rin kasiguruhan na pipirmahan niya ng presidente natin. Wala rin ganitong klaseng version na aksyon na ginagawa ang ating Kongreso. So maliwanag, this is not for in aid of legislation. This is in aid to find out, 'di ba? Sino ang nag-utos. Alam naman natin na ang target lang talaga nilang makuha diyan ang sabihin ng mga taong inimbitahan nila ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ko nga maintindihan bakit gusto ni Amy na mapahamak ang kanyang kapatid. Bakit gusto niyang gatungan itong sugatan na puso ng mga DDS? 'Di ba? Na siya nga yung tumutulay-tulay kahit isinusuka siya. Yung siya nga lang yung tulay na nagpupumilit na pumagitna sa dalawang kampo. Na dapat sana ang diwa niya is unity
move on, mag-resort tayo hindi sa kaguluhan, bagkus kung ano ang mga possible legal remedies. Dapat ganun ang nanggagaling kay Amy. Diba? Now, sumagot dyan si Chi, sabi niya ha, all members of the Senate are fully aware. Lahat ng mga miyembro ng Senado, aware daw po sila. Saan? The power of a committee chairperson to order the arrest or detention of any resource person cited in contempt is subject. So yung kapangyarihan ng chairperson ng mga komite ay subject daw po ng pagsang-ayon ng Senate President. No. Sabi tuloy ng mga DDS, bakit kapag kasi Paduano na dating rebelde, kapag ka nagpakulong, ang bilis-bilis. Take note mga kapatid, magkaiba ang rules ng Senado at ang rules ng Kongreso. Magkaiba sila. Kung mabilis doon, wala tayong magagawa. Mabilis sila Kung mabagal ang Senado, that's the way it is. Diba? Now, sabi pa niya, this safeguard exists to ensure the powers of the Senate are exercised prudently with due regard for the rights of all and not wielded for personal and political ends. In short, ito pong ganitong panuntunan ng Senado ay para daw po masiguro din. No? Kasi mainam yung may third person na nasa neutral. Mainam na masiguro ng pamunuan ng Senado na hindi magagamit sa power tripping at pamumulitika ang kanilang institusyon. Now, for reasons unknown, Senator Amy Marcos appears to have disregarded this long-standing rule or conveniently forgotten it that the approval of the Senate President is not matic. Okay? Kaya Amy kasi iniisip niya matic na. And then, umusog pala. Teka. Now, it's not automatic or ministerial simply because she desires it. So, ibig sabihin, gustong mangyari, gustong palitawin ni Amy rito, na hindi naman ganun ka-importante o ganun kabigat ang bearing ng bearing ng Senate President. Kasi ministerial lang 'yan. Dapat kapag na-cite in contempt na ng chairman, sama na rin ang approval doon, automatic na. Diba? Kung merong mga ganong instances which I noticed during the time of etong nakaraang sinundan ni Chis Escudero, pangalan ito, basta yun na yun, yung niyakap-yakap ni Bato yung asawa. Di ba mabilis noon, pagka-contempt, ganon. Kaya nga pwedeng i-reverse, di ba? Merong 7 days para mag-reverse sila yung mga members at yun ang ginawa nila Robin Padilla noon para dito in favor of Kibuloy, kung naalala niyo yon. Pero meron pala silang ganong patakaran na binabaliwala. So yun ang binabanggit ni Chis, na meron tayong patakaran. Anong gagawin natin, di ba? Sabi nga Duralex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Yung patakaran nila dyan sa Senado, batas din na maituturing yan para po sa kanila. Now, for the record, I did not refuse to sign the contempt order of Marcos Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Diba? Ito yung nilabas niya Intensyon kasi talaga ni Amy rito na pressurein si Chis Escudero. Now, you have no choice. Kasi, this is actually threatening. Itong action ni Amy, this is actually she was actually threatening, pinagbabantaan niya o winawarningan niya ang liderato. Na kung titignan nyo lang kung paano ba naging Senate President si Chis Escudero. Diba? Naging Senate President ito dahil lamang po sa awayan nila sa Senado. Dahil doon sa pilay na binti dahil aksidente si Bong Revilla. Ayaw payagan nitong dating Senate President na mag-zoom na lang si Bong Revilla. Gusto niya warm bodies talaga.
Tapos nanalo siya, slim margin lang talaga. Parang isang boto lang ang diferensya. Kaya nakakatakot na gumalaw dahil anytime pwede kang masibak bilang Senate President. At ito ang ginagawa ngayon ni Amy sa kanya. Sa paglalabas nito, yun ang nakikita kong maliwanag dyan. Pinipressure niya, ini-impluensyahan niya ang desisyon ni Cheese Escudero. Kumbaga si Cheese, ang ulo, ang buntot ay si Amy, ang gusto niyang mangyari, ang buntot ang susundan ng ulo. Yan ay gawain po ng mga spoiled brat. Now, sabi niya rito, hindi naman daw niya na-refuse yun na pirmahan yung dokumento. Now, Ambassador Lacanilla was ordered detained without the requisite approval and due process. No less than the Chief Justice. Sabi niya, si Chief Justice Gismundo ay succinctly, ibig sabihin, tawag dito, merong paglilinaw, matinding paglilinaw, sabi niya. Sa kanyang concurring opinion sa case nung Ong, ito yung balat sibuyas na sinasabi. Now, that witnesses accused by Congress of giving false or evasive testimony must be accorded stricter due process requirements, none of which was apparently accorded to Ambassador Lacanilao before he was ordered detained. Bakit? Ano-ano po yun? Una, kinakailangan dyan, dadalhin pa yan sa medical, may test pa yan, di ba? At yun dapat nakuha na nila Amy yung pirma, yung approval ng Senate President. Kasi kailangang pag-aralan yan. Kinakailangan nilang mag-brainstorming dyan ng Senate President kung may tanong ang Senate President. Ba't kailangan i-cite in contempt ito? Ano nga naging problema? Siya ba talaga yung tao na kailangan na matanong doon? Baka meron pang ibang mga tao na po pwedeng makuhaan ng accurate na sagot na inyong hinahanap. And this is one thing that I noticed, mga kapatid, dito sa hearing na yan. Wala po. Yeah, that's Zubiri. Thank you so much, Zubiri. Yun, yung sinundan ni Cheese. Ang napansin ko po dito sa hearing na yan, paano nasasabi nila na nagsisinungaling sila Kanilaw na nang sabihin nila Kanilaw na hindi niya alam na hindi dinala si Duterte sa competent authority. Diba? Wala siyang nilay down na pruweba niya. Dapat sasabihin nila, mali ka, nagsisinungaling ka. Kasi ayon sa aming datos, si Duterte hindi dinala doon kasi ganito nangyari. Nick, sagutin mo, di ba? Hindi dinala. Wala pong cross-reference, kumbaga. Basta't nakita lang nila ng, na sabi tuloy ni Bato, Ambassador, I find your testimony, diba? You were lying. Mr. Chairman, I move to cite Ambassador Lacanilao in contempt. Sabi naman ni Amy, hearing no objection, I have to approve it. Diba? I'm just paraphrasing. Ano ho yung kulang doon? May illegal pa nga dyan eh. May illegal dyan. Tingnan nyo ha. Diba si Bato de la Rosa yung nag-cite in contempt? It was a motion. Diba? Tapos, wala pong nag-second. Dapat may magsi-second dyan eh. Kasi I move to cite in contempt Ambassador Lacanilao. Dapat po merong magsasabi. Meron. It was a motion citing, hindi lang niya po sinabi na I move to cite in contempt. Parang binanggit niya nga yun eh. I move to cite in contempt. Meron nga doon. Ang wala po yung I second the motion. Seconding the motion is very important. Ang ibig sabihin po ng seconding the motion, o yung pinapangalawahan ko po, ibig sabihin, meron kayong kasama sa hanay ninyo na interesadong pag-usapan. Pag wala pong nag-second, sasabihin dapat ng chairman, ng presiding officer, meron bang interesado sa pinag-uusapan sa kanyang motion? Is there someone who would like to second the motion?
Pagka wala, then sasabihin na agad, since there's no one interested or no one seconding the motion, diba? The motion is defeated. Ganun agad is not in order. Dapat ganun. Hindi ho, inaprubahan agad ni Amy. Hearing none, the motion is diba? Oh, siya ho ang nagmamadali. Si Amy ang nagmamadali. Hindi po hindi ho sila Torre. Inabot ng 12 oras nagmamadali. My God. Sige nga, paanong ligaw-ligaw po yung sinasabi ko? Correct me po. Diba? Yeah, dapat sasabihin niya ngayon, it's been duly seconded. By ganito. Diba? Wala eh. Hindi ko nakita, hindi ko narinig yun eh. Nakatutok din ako. Ay, nako. Ngayon, puntahan natin ito. Sabi niya ito pa. After several hours daw po, no? Kasi nakulong si talaga na-detain talaga. Ayun sabi niya after several hours of Ambassador Lacanilaw's unauthorized detention. Nako, hindi pa naman ito papasok sa arbitrary detention. Kaya lang syempre yung walang authorization pati. Mali na po 'yun. 'Di ba? I directed his release both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration as his grandfather, yung lolo pala niya, namatay ng araw na yon. In order to comply with the requisites of due process, I am issuing a show cause order today for Ambassador Lacanilao to explain within 5 days why he should not be cited in contempt as requested by Senator Amy Marcos. I shall decide on whether or not to sign his arrest or detention only thereafter. So hinihintay na lang ni Cheese. Naglabas siya ng show cause order. Sabi niya, the public we serve can rest assured that I will review the committee proceedings. So ibig sabihin, babasahin niya po ang transcript. Patay kayo ngayon. So yung transcript niyan, siguro by Monday yan, may kopya na yan sa kanya, babasahin po ni Cheese Escudero yan. So it will take time bago po, baka makapagbakasyon pa si Ambassador. Basahin niya yung transcript na yan. Ito yung nilabas niya na show cause order. So within 5 days. Sabi niya, I will not allow, ito yung salita niya kay Amy, I will not allow, hindi ko papayagan na ang Senado, maging ang tanggapan man ng Pangulo ng Senado, to be used to further petty partisan interest, especially by those actively seeking re-election in coming May midterm polls. Sabi niya, hindi ko papahintulutan na ang tanggapan ng Senado o ang tanggapan ng Pangulo ng Senado ay magamit sa pamumulitika, mga personal political mga interest, lalo na ng mga kandidato in aid of re-election. Yun ang sabi ni Jesus dito sa kanya. The Senate is an institution of reason and rule nung araw. It is not a tool to be leveraged for propaganda, and self-promotion. Yan, yung dalawa ba to? Diba? Now, and take note Robin Padilla is still there. Kaya sabi ko, sana hindi man lang sinecond ni Robin Padilla yung motion. Okay, now going back, sabi niya, Senator Marcos says that this episode sets a terrible precedent and I concur, but for different reasons. So yung hearing po ni Amy, pinagpapalagay din po ni Cheese Escudero na isang terribleng pangyayari. Sabi niya. Pero, o yung desisyon na yun ni Amy doon, ay isang terribleng pangyayari at desisyon din. Sabi niya, at ako ay sumasang-ayon, pero sa ibang kadahilanan. Sabi niya, I believe it is a dangerous precedent to allow senators to flout the Senate's own rules for personal gain. Sabi niya, ako'y naniniwala na napaka-mapanganib na hayaan lang ang mga senador na baliwalain ang panuntunan ng Senado
para lamang sa kanilang pangsariling kapakinabangan in aid of re-election kasi. That's what he's trying to say. Diba? For when procedures meant to safeguard due process and institutional integrity are ignored for media mileage or political ambition, that is when the credibility of the Senate is threatened. Diba? Yan yung mga ginagawa nila nila rough na mga yung mga papag-cute nila diyan sa kanilang mga hearing, 'di ba? Yung mga trip-trip nilang gano'n. Nako. Yan. Pa yung mga pagba-vlog nila diyan habang naghi-hearing. Yan, for self-vested interest kasi. So sabi niya hindi niya papayagan 'yon. So dahil po diyan nanganganib ang pwesto nito ni si Escudero. I urge Senator Marcos to refrain, sabi niya, using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a branch toward unity, not a wedge for division. Our people in our country expect and deserve no less. Sabi niya. So, in-urge niya raw si ano urge sa Tagalog? Parang hinihimok si Amy na na lubay-lubayan yung panggagamit sa Senado para sa kanyang pangsariling political na mga layunin. Yan. Bagkos gamitin niya yung kanyang pangalan, Marcos siya. 'Di ba? Marcos siya, hindi siya Lacson na bitter. Yung kanyang impluwensya dahil maraming mga loyalistang mga sarado ang isipan, basta apelidong Marcos, sambahin. Yung ganun. 'Di ba? May mga DDS na naiinis sa kanya, baka mapaniwala niya pa na hindi siya nagmamangga. Sapagkat dapat ang dalhin niya roon ay pagkakaisa, hindi yung pagkakawatak-watak at kanya-kanya. 'Di ba? Kasi hindi daw po deserve yan ng sambayanang Pilipino. And by that, I totally agree with Mr. Kilay. Diba? Ito yung Article 59, no?